Um, hindi ho maganda ang umaga, opo, hindi ho maganda ang gabi at hindi rin ho maganda ang tanghali mga kababayan sapagkat yung ating kapatid na si Mima ay pinatay po kagabi. Marami pong nagtatanong kung bakit, ang daming tanong, anong nangyari, anong ganyan. Pero mga kababayan, kaya hindi ho tayo nakapag-live kanina dahil ho sa balitang ito. Napakarami hong mga tawag, maraming mga tanong, maraming mga kung ano-ano ho, ano. So, ayun nga po, para ho sa kaalaman, maikling mensahe na lang po ito para po sa inyo, sa lahat ho ng mga nagtatanong para hindi ho lahat ay isa-isang sinasagot. Eto na ho yung sagot natin. Wala na ho si Mima. Wala na ho. Mahal natin yung tao, mga kababayan. Mahal natin dahil nakasama natin sa pakikipaglaban. Maraming beses natin na nakasama sa lahat ng laban natin patungkol sa ginagawa natin. Pero wala na ho eh. Eto na ho talaga yung ano niya mga kababayan. Akala ng iba, prank lang, akala kung ano lang. Pero ang nangyari Siyempre, hindi naman po tayo magpa-prank po ng ano ng mga ganitong klaseng usapin kasi pangit. Hindi po magandang prank yung ganito. Sa mga nagsasabing prank lang, hindi po. Totoo po ito, nangyari na po. Nabawasan po tayo ng isa, no? Nakakalungkot man po, pero wala tayong magagawa. Nangyari na po yan. Sa ngayon, ang magagawa lang po natin ay, alam mo yun, mag-ingat po tayo sa lahat po ng ating mga lakad kasi tayo po yung pinagbabantaan, 'di ba? Tayo po. Tayo po naman, nilalaban lang naman natin kung ano yung totoo. Kaya nga lang, pinagbabantaan po tayo, diyan po sila magaling. Ang sinasabi nila, dumami daw yung ano ngayon, dumami daw yung kriminal ngayon sa panahon ni PBBM. Bakit ang mga kriminal po ba yung mga sumusuporta kay PBBM? 'Di ba hindi naman? Ang mga utak kriminal, yung mga sumusuporta kay Digong kasi sila handang magbanta, handang pumatay, 'di ba? Handa po silang pumatay. Tayo po, hindi naman po tayo ganun. Oh. Kasi kung galing sa Pangulong Bongbong Marcos yung kasamaan, dapat tayo agresibo, papatay din tayo. Ay syempre pag tayo sinaktan, gaganti tayo ha. Kung tinrider ka, hindi ka na makakaganti. Ganun lang po yun. Pero ang kasamaan po ay nanggagaling po talaga sa kampo ng kalaban ng administrasyon. Magaling silang magbanta, mamaya ka lang, puntahan kita, kapitbahay kita. Di ba? Galing! Wait lang. May tumatawag lang ha. Wait lang. So yun po tuloy natin. po ay pinasok po sila ng kanyang kinakasama, yung kanyang live-in partner ho. Kasi dati ho, Ang nakakapagtaka po dito mga pre, si Mima tinagtad ng bala. Okay? Tinagtad po si Mima ng bala sa ulo, pero ang nakakapagtaka yung kanyang live-in partner, iniwan pong buhay. May tama din naman, tatlong bala eh. Tatlong bala daw. Pero, alam mo yun, nakakapagtaka bakit binuhay pa. Oh. Yung bagong boyfriend lang po yun ni Mima. Duda kami dun eh. Diba? Sabi ko nga, mukhang wala kaming tiwala dyan sa boyfriend ni Mima. Kasi nung nasa grupo pa po si Mima, nasa grupo din naman po si Mima. Pero nung nagka-boyfriend na po, medyo nag-focus po siya dun sa boyfriend. Diba?
Tapos kaming mga kaibigan niya, wala. Siyempre, inahaya namin. Personal naman na buhay ni Mima yan, di ba? Pero nakakalungkot lang kasi yung samahan ba, medyo, alam mo yon, napapalayo si Mima sa amin. So sabi namin, ano ba tong boyfriend niya? Parang iba. Di ba? Ay, syempre, hindi naman namin pwedeng kontrolin si Mima. Kung saan siya masaya, suportado namin. Pero, yun nga lang, may kakaiba. Oh. Hanggang ito na nangyari. Si Mima, patay, yung boyfriend. Di pa daw nagigising. Pero malamang buhay. Yeah? Dito ho natin, dito nakatira sa akin. Na hindi naman ho ako nagkulang ng payo, hindi ako nagkulang ng lahat ginawa ko kasi siyempre kasama natin, mahal natin. Pero mga kababayan, hindi ko rin ho alam kung anong ang punot dulo ng dahilan. Dahil si Mima ay marami rin hong mga bagay na hindi rin niya sinasabi sa akin, mga kababayan. Ano? Kaya kagabi, ayon sa aming abogado, alam niyo naman, di ba? Si Mima, tayo yung nagrekomenda ng abogado niya para doon sa laban niya na mga demanda niya, di po ba? Pero ngayon, doon na tayo. Isang tabi muna natin yun. Basta wala na ho. Si Mima kasi matagal nang wala rito sa bahay. Sumama na ho't nakipag-live-in na May po. nag-comment dito, sabi dito, wag din tayo magbintang agad, mahirap na. Tama naman po. Pero kasi ang pinagbabasihan po natin dito, yung mga banta sa buhay ng mga vlogger po na tulad namin. Hindi naman po pwede nating isawalang bahala yun, yung mga pagbabanta sa buhay. Lalo na't ngayon may nangyari sa ating kaibigan, mananahimik po ba tayo? Hindi po. Di ba? Eh syempre, no? Buhay na yung pinag-uusapan dito, nagbabanta ka. Di kami papayag na ganun-ganun na lang. Pero hindi po tayo nagbibintang ng tao dito. Hindi po. Ina-analyze po natin yung mga sitwasyon. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina na pinagbantaan talaga yung buhay ni Mima, malapit ka na, yun dapat yung habulin. Diba? Yun po dapat yung habulin. Katulad nito, pakita ko sa inyo. Yan, nalalapit ka na talaga. Sino po yung sinabihan nito? Si Mima Alicia. Andi nung na-comment niya to, ilang oras lang nakaraan, pinatay si Mima. So, mananahimik po tayo? Hindi. Sino po ba yung taong ito? Dalawa yung nakita ko nagbanta kay Mima. Sino po ba ang taong ito? Ito po. Siya po yan. Siya po yung nagbanta kay Mima Alicia. And then, yun. Patay si Mima. Diba? So, tuloy po natin. Sa kanyang boyfriend na nakilala. Hindi ko rin ho alam kung saan. Siyempre, hindi ko rin ho naman po pwede. Sabi nung iba, bakit hindi mo pinigilan? Bakit hindi mo sinabihan? Hindi ho ako nagkulang dahil hindi ko naman ho kailangan saklawan yung mga personal niya sa buhay dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Hanggang balita nga po, ayon sa pulis na nakausap ni Jen, dahil tinawagan niya yung boyfriend kung ano ba nangyayari, ang sumagot pulis, yung investigador. Ang sabi nga mga kababayan, ang kwento, di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Mima diyan po sa may North Caloocan at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinadtad po ng bala mga kababayan. Putang ina, tinadtad ng bala. Binalin sa ulo, ganon mga kababayan. Talagang papatayin si Mima. Hindi ko natin alam kung ano atraso niya. Yun, mga kababayan. Ang ganun lang. Sige, maraming salamat sa inyo. Ito po yung karugtong yung video call po namin ito kanina nung nag-usap-usap po kami. Naka-live pala si Nyulo kanina. Hindi, sinabi ko lang kasi ang daming mga Boss, eto na, naka-live tayo, boss, ha? Boss, uy. Nakalive tayo. Boss, naka-live tayo. Mamaya kung sino masabanggit mo dyan, relax ka lang.
Kayo naman, bakit nyo pa naman live ito? Sa totoo lang, nawalan ako nanghihina ako. Hindi boss, kasi Para unang gano'n nag-live stream ngayon, Insan. Dahil hindi gusto traffic pa naman ililinawin sana. lang natin boss kasi nga hindi ayoko rin mag-live saglit lang to. Iaano lang natin na ang dami kasi boss, sunog na yung telepono ko na tungkol dito kay Oh, Mima. maraming tanong eh. Ang daming tanong kasi Okay. kanina pa miski si Ganito. Ikwento ko na, sige, para ano, kasi kanina hindi ko kinaya sa live ko eh. oh, Dahil na, ang dami ano. Ganito ang nangyari. Ilang buwan na wala sa bahay, sa poder ko si Mima. Dahil noon pa man, alam nyo naman tayo nag-guide dyan sa bata na yan, di ba? Kung anong dapat ganito. Kaya lang minsan may mga bagay siyang desisyon sa buhay niya na hindi natin saklaw. Tama ba? Hindi natin saklaw. So hanggang sa nag-boyfriend, hanggang sa, syempre alangan naman na ano natin yung pati pa naman pagbo-boyfriend. Di ba? So ang nangyari, edi sumama na siya doon sa boyfriend niya. At yun na nga, sabi nga, nagnegosyo sila, may negosyo sila, edi okay yun. Sa akin naman, kung may negosyo, di masaya, okay na, lumagay ka na sa tahimik. Ganon, di ba? So, hanggang sa, syempre, may mga nakikita tayo dyan sa social media na minsan may mga kaaway na hindi natin at hindi rin naman kaila sa inyo na may mga kaaway din sa korte, si Mima, di ba? So, hindi naman natin sinasabing yun yung mga gumawa. Wala tayong sinasabing gano'n. Kundi, kinikwento ko lang yung mga nakita natin sa si Mima nung nasa poder natin. Ngayon, pagkatapos ng umalis na ng ilang buwan sa bahay, wala na akong alam. Kundi, syempre, yung mga kamustahan na lang, hi, hello. Kasi mga pre, no, yung inuupahan daw nila Mima na bahay is wala pong security talaga, 'di ba? So hindi po siya safe. Pero nung nandun pa siya kina Boss Mike nakatira, eh safe naman po doon kasi may mga security po. Pero nung nagbukod na nga sila ng boyfriend niya, eh wala pong mga security. Ayun yung problema. Ganon, di ba? Hanggang sa... ito, si Boss Mike. Pwede ba paki ano na lang. tol, mute ka muna tol. Mute ka muna, Pikwa. Mute ka lang. Di ba? So ngayon, ang kanina pumaga, napakaaga, tumawag yung abogado ni Mima na kaibigan natin. At sinabi nga yung gano'n, kaya nagulat ako sabi niya, bro, yung si Mima, wala na. Tumawag yung, ewan ko kung sino yung tumawag kay attorney na kakilala si Mima at ikwento nga daw yun. At ang nangyari, ito namang si boss, paki-mute nyo muna kasi ang sakit sa tenga. Para mamaya na kayo magsalita. Mute ka muna. Mag-mute muna tayo, Kaya pare. gusto nyo kayo na lang kaya muna magsalita para hindi tayo nade-distract. Kasi wala ko talaga sa mood ngayon eh. Oo. Ito sorry talaga. Okay, Dahil boss, okay. shock po. Parang nawawala tayo sa wisyo, di ba? Parang yung pasensya rin natin eh. Pasensya na kayo. Ngayon, ganito mga boss, mga tol, mga brother, mga kapatid, mahal ko kayo, ha? Ito yun eh. Ang ginawa kay Mima, ayon sa kausap naman ni Jen na investigador kasi tumawag si Jen doon sa number number or FB something. Kasi hindi ko rin alam yung ibang mga usap nila. Sila nag-uusap. Alam niyo naman ako, di ba? Walang pakils ako dahil meron akong sariling mga lakad at mga ginagawa. So, sabi ni Jen, nakausap niya yung investigador at ikwento nga daw ito daw ang nangyari. Di umano ay pinasok yung bahay ni Mima Alicia, okay? At ng kanyang boyfriend at doon nga tinagkat ng bala si Mima at binaril din sa ulo. Ganon din yung asawa, tinamaan din daw ng 3 bala. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising
syempre, 'di ba? Kung depende kasi yan sa baril kung ano yung tatama, 'di ba? Kaya 'yun ang nangyari. Nakuha nyo? So, ngayon, ngayon yung magulang papunta na rito dahil tinawagan din nung isang kaibigan na tinawagan din ni attorney para kontakin nga yung magulang at ang sabi daw papunta na nga ngayon na naka-eroplano yung magulang ni Mima Alicia. At hanggang ngayon yung pa lang yung aking alam. At Baby, nakabas lang. Katulad dito may nag-comment, oh. Sabi niya, ikaw boss, kailan ka kaya itutumba? Maingay ka din, putang ina mo. Akong tutumba sa'yo, ako na yung papatay sa'yo, puki ng ina mo ka, bobo ka. Ha? Puro kayo comment dyan, tang ina. Magpakita kayo ng muka, magbanta kayo sa akin na papasabugan kita ng granada sa pagmumuka mo. Tarantado ka. Bobo ka, magko-comment ka ng ganyan, tapos wala kang muka. Patayin ko pa yung magulang mo eh. Buisit ka, tarantado ka. Oh. Ayan, nakapin ko ha. Putang ina mo. Pakilala ka, uunahin ko yung magulang mo, papatayin ko. Putang ina mo. Puro ka comment dyan. Gago. Pakilala ka. Tangina. Yan kayo, puro kayo kayabangan. Diba? Pero harap-harapan, nagtatago kayo sa puwet ng putang inan yung nanay. Gago. Pag ganyan-ganyan ka pa, subukan nyo lang talaga, ma-identified lang talaga ni, may dalawa ng identified dito na konektado sa kaso ni Mima ngayon. Di ko kayo tatanta ng putang inan nyo mamaya. Papasikating ko ba kayo sa Facebook? Iba pa tong YouTube O ngayon, mukha nyo mamaya sa Facebook, putang inan nyo. Gago. Nagbas lang ba? Oo, bukas pa daw makakarating. Ayun. Ayun. Ayun si Jen. Si Jen ang kausap. So, siguro, ang ano na lang tanging magagawa natin, 'di ba, manalangin at manawagan sa mga kinauukulan. Bigyan nyo naman ng hustisya si Mima. 'Di ba? Nakasama natin sa laban. Sa lahat, masunurin naman yung bata Bunso natin yan Alam nyo naman 'di ba? Bunso natin yan si Mima. 'Di ba? Alam nyo yan. Masunurin naman yan minsan nakakapikon. Pero kapag kilala mo na, parang ganun lang talaga siya. Katulad nito, may nag-comment, don't blame Duterte. Tapos ang mga Duterte mahilig magbanta. Ang mga supporter ng mga Duterte nagbabanta sa mga vloggers. So bakit hindi namin i-blame yung among bangag? Ha? Ang mga Duterte. Pagtanggol mo, patadyakan kita dyan Utang ina mo ka. Anyways, hindi ako makakilos, hindi ako hindi ko alam kung anong gagawin ko, dami tumatawag, isa pa kayo, di ba? Na parang iniisip ko, bakit kailangan gano'n si Mima? Ano ba ang kasalanan niya? Kilala naman natin na kahit paano naman tapat naman yung tao, kahit na medyo may pagka... Makulit lang yun si Mima, pero ano po yun, sulit po yun sa kaibigan. Sa pagiging kaibigan, si Mima kasi, medyo naglaylo lang kasi, yun na nga, may boyfriend na nga siyang sinasamahan. Yung grupo medyo, nandyan naman, pero medyo may distansya ba? Yun lang yung napansin namin. Di ba, may pagka minsan, makulit. Normal lang naman sa bata yun Ayun, hindi ko alam. Wala akong alam. Ayokong magbintang. Ayokong magturo dahil wala akong alam kung sino ang dapat na managot. Kung sino ang may kagagawan. Wala tayong alam. Dahil si Mima, kahit ganun, masikreto yun Sobrang sikreto ni Mima. Kahit pa sabihin mo na nakasama namin sa bahay, hindi naman nagkakwento yun kung anong ginagawa niya sa labas. At saka, tulad niyan, ilang buwan na rin na
hindi na umuwi si Mima sa bahay. Yun. Yun lang mga kapatid. Wala na akong masasabi. Ayun, ayun, maraming salamat, Boss Mike, ha. Hindi kasi, pasensya ka na, boss, ha, kung kung tinawagan kita kasi ang dami talaga nagtatanong kasi akala pa nga nung iba, binadaan pa sa biro na joke lang. Sabi ko, hindi naman magjo-joke yung mga kasama namin kasi buhay ng tao yan eh. And lalo na tayo, di ba? Ang lang yun talaga, kailangan makakuha talaga ng justice. I-ano natin to, i-push natin. Asikasuhin natin. Anuin ko lang muna kung anong gagawin sa pangsahin ni Mima kung paano gagawin. Huwag niyo muna ako istorbe, pwede po ba? Sige, boss. Sa mga tumatawag at mga nagtatanong, huwag niyo muna ako istorbe, please po. Okay, boss. Please, ano lang muna. Boss, Ano lang muna. thank you, Ano boss. lang muna yung pagkagawa natin para kay Mima. Yun lang muna. Hindi naman natin pinipwersa, hindi naman natin kailangan anuin. Di ba pilitin yung mga sarili natin kung ano magagawa natin. Pero Tama. ang pakiutok ko, panalangin, sumigaw, hustisya para kay Mima Alicia, ganun lang. Sige, boss. Sige, boss. Pahinga ka muna, boss. Okay, Pahinga ka muna. Salamat, Boss Mike. Oh, yan po, Ayan po si Boss Mike. Pasensya na po kayo. Baka sabihin naman, nilive lang po namin ito kasi po, sa totoo lang po, kaya nga nung ginawa ni Takero, di ba? Napakasakit sa amin. Napakasakit sa amin nito, mga babayan. Kung alam nyo lang po. Kung alam nyo lang. So, yun mga pre, no? Yun lang muna yung ano natin ngayon, yung update. Abangan natin yung mga susunod pa na update mga pre. At mamaya sa Facebook po natin, yung mga confirmed po na nagbanta sa buhay ni Mima Alicia, which is, papakita ko po ulit, ano? Oo, yan po. Nag-comment po yan sa post ni Mima Alicia. Isang araw na po yung nakalipas. So, siya po ito mga pre. Saan na ba yun? Wait lang ito. Yan, nagbanta rin din po yan kay Mima. Itong profile na to, nagbanta kay Mima yan. At, saan na ba yung iba? Wait lang, hanapin ko. Alright. Ito. Hindi yan. Yan po, yung mukhang yan. Yan po. Siya po yan, yung nagbanta kay Mima Alicia. So, papasikatin po natin to sa Facebook mamaya. Okay? So, yun lang muna yung ating live ngayon mga pre. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na updates, mga uploads po natin mamaya. Yan, ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Ayan, maraming salamat po sa, ayan, nandito ngayon. At ipanawagan po natin, no, na sana makamit po ni Mima Alicia yung hustisya. At sana makilala po talaga kung sino po yung utak nito, no? So, yun lang po.